Sa umagang ito, salamat po sa iyong mga awit o sa mga awit na nilagay niyo po sa aming mga puso para bigyan ka ng lugod, bigyan ka ng papuri, Panginoon. Narito kami muli, maharap sa iyo, Panginoon, sa iyong paanan, papakumbaba, Panginoon. At humihingi, Ama, ng karunungan para sa iyong mga salita ay maunawaan po namin habang ito'y pinapangaral. Magturo ka, magsaway ka, magbigay ka ng lakas. Kayo pong bahala sa amin sa umagang ito. Ang dalangin lang po namin that let your will be done in this midst, oh God, in our midst. Thank you so much, and the one that you will be using, I pray, give him, Lord, once again a double portion of your anointing and wisdom as well to deliver your words, Lord, according to your will. And all glory always belongs to you, Lord. All honor, praises, and worship in the name of the Lord Jesus Christ our God. Amen, amen, amen. So this is our last part in our series, battle, no? Moving up, moving on. Isang bato na ito na totoo talaga, meron tayong mga labanan, but as we go on, mga kapatid, we have to move forward pa rin kahit anong mangyari. At yung moving forward natin, dapat meron po yung progress dahil ang matutunguhan talaga natin walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. So we have here the story of Jacob, how he wrestled sa ating pong Panginoon. Ang basahin po natin sa Genesis chapter 32. Dito ko na lang po sisimulan, mga kapatid, sa verse 25. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint, as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. So he said to him, what is your name? He said, Jacob. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. Then Jacob asked, saying, tell me your name, I pray. And he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. So mamagat po natin, mga kapatid, is the battle for transformation. So we have a lot of battles, mga kapatid, sa buhay na ito. But this battle is quite different. Because sometimes we battle for us to win, manalo tayo, or to defeat the enemy. But marami po sa atin, mga kapatid, hindi natin alam na ang Diyos mismo ay inaalaw tayong makipagdigma o makipag-battle, not to win the fight or to win the battle, but for us to transform. Yan yung atin pong tatalakayin. And this is very important topic, mga kapatid, dahil matutuklasan po natin dito na mahalaga yung pakikipaglaban natin, hindi para sa kung kanino man, kundi para pala tayo ay lalong mabago ng ating Panginoon. So magandang umaga, batiin mo yung katabi mo, sabihin mo congrats, nakarating ka, pwede ka nang makaupo. Yan, sige po, pwede na po kayong makaupo. Salamat sa Lord. At buti, wala kayong dalang palaspas. Kala ko may magdadala ng palaspas. Sa the world, especially yung ating mga kaibigan, sa ibang relihiyon, they are celebrating, mga kapatid, yung Palm Sunday. Nakakatuwa yun. Dahil kung paano ang Israel pinagpugayan nila, ang Panginoon, no? Upon entering Jerusalem doon sa donkey, meron po silang dalang mga palaspas. But unfortunately, mga kapatid, after that palaspas, ang nangyari po nung kinabiyernisan, pinako naman nila ang Panginoon sa cross of Calvary. So kahit pa meron sinisigaw na victory, sinisigaw na tagumpay or something that they prayed, but at the end of the day, mga kapatid, even that God
wants to give us winning in our battles. Kaya lang, if we are not transformed, kapag hindi rin nababago yung atin pong mga buhay, ating mga sarili, wala rin pong silbi ang lahat yun, mga kapatid. May mga tao nakarating sa tugatog ng tagumpay, naging successful, naging matanyaga, when it comes to finances, when it comes to career, lahat po yan ay magaganda. Kaya lang ang nagiging problema madalas is that the transformation, mga kapatid, ay hindi po nila nakukuha. So pwedeng mangyari sa atin yung mga ganung bagay. Pwede naman i-bless tayo ng Lord, palakasin, baguhin, pagalingin sa ating mga karamdaman. But the very question, brothers and sisters, is that are we really transformed? Now, dito sa pag-aaralan po natin, even transformation sa atin pong mga sarili, we have to fight. Kailangan, kasi may labanan po dyan eh. Ayaw ng kaaway na tayo'y mabago, kaya dapat tayo ring mga mananampalataya, inilalaban po natin yung atin pong mga pagbabago. So we have here a classic example of Jacob. Wala si Jacob. Makikita ni Jacob yung istorya. Kagabi, nandun yun, mga kapatid. Kaya lang, hindi yata nakasama ngayon. Sana nanonood siya sa live. So we have here the classic example of this man. So sino po si Jacob? Si Jacob po ay anak po ni Isaac. Si Isaac anak po siya ni Abraham. So meron pong kapatid si Jacob. Ang pangalan po nun ay si Esau. So sa simpleng salita, sabi nila Esau daw. Pero Esau po yung basa po doon. Now meron po tayo ditong historical backdrop para mas makita natin yung pinaka-pag-aaralan natin. We will go back first dun sa kanilang nakaraan. So merong crisis na kinakaharap po sila dito. We call this crisis, mga kapatid, na para bagang meron siyang identity crisis. Hindi naman sinasabi na siya'y bakla o bading. Hindi naman sinasabi siya na hindi niya kilala yung kanyang kasarian. Pero itong taong ito, may tatlo siyang dapat nating maintindihan, o si Israel. So, he will be returning to the promised land after 20 years doon po sa Haran. So, sa destiny. Sa Haran, mga kapatid, ito yung lugar na pinaglagihan po ni Jacob. Kasi itong taong ito, pagkatapos niya pong lokohin yung kanyang kapatid, pagkatapos niya pong gulangan yung kanyang kapatid, tumakbo po ito, lumayas po ito, at hinahanting po siya. Hinahanting po siya ng kanyang mga nakaraan. So, matindi yung kanyang laban. Then, upon returning doon sa promised land, may matinding crisis po nangyari. So parang ganyan, crisis before destiny. He is about to face his brother Esau. Now, yung kanyang kapatid, yan nga po yung sinabi natin na dinaya po siya. So, hindi po naalis yon sa isip ni Jacob ng mahabang taon, ng mahabang panahon. Kala niya si Esau ay galit pa rin sa kanya. But unfortunately, mga kapatid, yung akala niya, mali pala. Kaya ang nakalulungkot sa kanya, siya ay nabihag o nakulong sa mga masamang impresyon na bumabalot sa kanyang puso at isipan. So he will be facing his brother Esau. Kaya lang, takot na takot po siya. Then another thing, he has already prayed, but still, nagre-rely po siya dun sa kanyang strategy. Pipray siya, tapos ang problema, may sarili siyang diskarte. Now, etong tatlong ito, mga kapatid, is quite an example for all of us also na meron tayong magandang patutunguhan sa ating Panginoon. Meron tayong magandang bagay na kinaharap at harapin ng mga pangako ng ating Panginoon. Kaya lang, bago natin makuha yung destiny na yon, yung mga promises ng ating Panginoon, before we go,
doon sa mga pangako o we received those promises, mga kapatid, meron pong kailangan tayong wakasan din sa ating mga puso't isipan. At si Jacob, yan yung naging problema niya. Babalik siya sa kanyang bayan, pero dala niya yung kanyang nakaraan. Dala niya yung mga anino na nagmumulto po sa kanya. So, the same instruction din, o the same lesson din sa atin. Sometimes we Christian want to get blessing from the Lord our God. Gusto natin ma-receive ito, gusto natin ang promises ng ating Panginoon. But these past failures or past mistakes po natin, hinahunt po tayo. Kaya hindi tayo makareceive o hindi natin makuha ng buo yung mga pagpapala ng ating Panginoon. Another thing, mga kapatid, ang mabigat po dito, yung kasalanang nagawa po natin, ipinamumukha yun parati sa atin ng kaaway. So, minsan, yung kagaya kay Jacob, dinisip niya si Esau, iniisip niyang galit yung kanyang kapatid. So, parang ganun din sa atin. Regardless yung kung anong klaseng mga pagkakamali ang nagawa po natin. But the sin na nagawa po natin, talagang pag hindi natin to naiharap sa Diyos at hindi natin na ipagkasundo kung kanino mang taong yan, hindi po tayo lulubayan, mga kapatid, ng kasalanan o ng anino o ng multo na ito. Then, parang ganito rin tayo sa pangatlo. We pray, nananalangin tayo, we trust God. Kaya lang, after that we pray, after that we release everything sa altar, sa bahay natin, nananalangin tayo. Kaya lang, we keep on relying sa strategy na gusto po natin. Maraming ganyan pong mga Christians, mga kapatid. So, sa suma total, sa introduction pa lang, makikita nyo na kagad na ang problema ay madalas hindi sa labas, kundi yung atin pong sa loob, mga kapatid. Dapat merong transformation na makita po dito. Now, tignan po natin yung susunod. So, Jacob believes God. Naniniwala naman po siya, but still depends on himself. Naniniwala siya, pero dumidepende pa rin siya sa kanyang sarili. Kaya, ang suma total po nito, bagsak, talo, at lagi po siyang minumulto, mga kapatid. Next, ano nakalagay dyan? Ande, balik mo muna yan. Wag muna yan. Now, another thing, dito po sa backdrop ng story po natin, may mga significant words po tayong dapat makita po dito. So, sige, lagay mo, Tiban. Verse 24. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. So first things first, mga kapatid, hihimayin natin po yan. Jacob was left alone. So in the dark place, during this moment of, I don't know kung nagre-reminisce siya rito, pero iniisip niya, kasi haharap po siya dyan kay Esau eh. Lahat, mga kapatid, iniisip niya, ang ginawa ni Jacob, nagpag-isa siya. He was left alone. Sabi niya doon sa mga kasama niya, doon muna kayo sa kabila, dito muna ako. Una, sinama niya yung pamilya niya. Then afterwards, mga kapatid, sabi niya, dyan lang kayo, usog lang ako. So talagang nag-iisa na po siya dito. Now, makikita niyo po dito, mga kapatid, ilang mga kataga, yung salitang left alone. Man wrestled with him until the breaking of day. Sa salita pong Jacob was left alone, hindi po itong aksidenteng ganito lang. May mga times sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, kailangan nating mapag-isa, kailangan i-isolate natin para masarili tayo ng Diyos. Now, medyo mabigat dito, mga kapatid. Kasi dito, ang ancient culture po nila noon, yung ancient thought nila, yung pag-iisip po nila, when it comes to the breaking of day, yung pinakagabi. Kasi dito magmamadaling araw na, magbe-break na yung maghahati na. Pero nung naging mag-isa po siya, hindi po yun madali. Kasi sa ancient culture po nila, pag sinasabi po yung gabi, meron pong malalalim na kahulugan po yun.
Pag sinabi pong gabi sa kanila, it represent danger. It represent, mga kapatid, the uncertainties, hindi mo ma-figure out kung ano yung mangyayari, and it represent also yung tinatawag na this is, or this gonna be, your encounter with someone. So, tatlong mahalagang bagay po yun sa pagiging pag-iisa ni Jacob. Okay? So, si Jacob, being left alone, marahil sa dilim na yon, nagre-reflect sa kanya yung mga nangyari sa kanya sa mga nakaraan. And that is the most dangerous thing, mga kapatid. If you are alone, tapos may tendency pa na i-hunt ka ng iyong mga nakaraang hindi maganda, crucial po yun, mga kapatid. In fact, marami ang hindi nagsusurvive dito when it comes doon sa tinatawag na transformation. Ang totoo niyan sa pag-aaral, pag ang isang tao ay may mabigat daw na problema, huwag mo siyang hahayaan mag-isa. Ang isang tao, pag may pinagdadaanang matitindi, huwag mo siyang hahayaang mag-isa. Kasi ang tendency po nun, mga kapatid, it's either mabaliw siya o magpatiwakal siya. So here it comes, Jacob. Kailangan niyang lakasan ang loob niya, kailangan niyang tibayan ang dibdib niya, kailangan niyang maging mag-isa. Okay? So minsan ganyan din sa atin, sa ating paglilingkod. Para tayo matransform, minsan nilalagay tayo ng Diyos sa mga ganyang situation. Hindi para sa takutin tayo, hindi para sa paalala sa atin yung mga pangit na nangyari o para tayo'y wakasan ng ating Panginoon. No, it's not. Sa Lord baliktad, mga kapatid. Even though that Jacob has had in his mind na gano'n yung pwedeng mangyari, pero ang Lord hindi pa rin po siya pinabayaan. That moment, mga kapatid, of being alone of Jacob became the opportunity for the Lord our God to penetrate. Became the opportunity to the Lord our God to transform Jacob. Yun yung maganda naman sa Lord. If you chooses to be alone for transformation, doon naman mababago at doon naman makakakilos ang ating Panginoon. Sometimes, mga kapatid, dumadating tayo sa matitinding battle, sa matitinding problema. Hindi natin minsan alam na inilalagay tayo ng Diyos sa mga ganong sitwasyon para masarili tayo ng ating Panginoon. Naintindihan niyo po? Para ikaw at ang Diyos lang. At yun yung malaking pagkakataon sa Diyos para mas makakilos siya sa iyong buhay. Nakukuha niyo po? Sometimes God allowed us to be in the dark, to be haunted by our past failures. Inaalaw ng Diyos yon para at the end of the day makita mo na wala kang magagawa kung wala ang Diyos at kailangan mo ang Diyos. Nakukuha niyo po? Now, this next thing, Jacob wrestled with God. Ang term na ginamit nga dyan, mga kapatid, ay man wrestled with him. Pero mamaya malalaman nyo kung sino po yung man yan. Now, ito yung isang pinagbubulayan ko nung mga nakaraan pa. Ang pakikipag-wrestling, mga kapatid, ay hindi po ordinaryo. Ang pakikipaglaban, mga kapatid, ay hindi siya simple. You need to be strong. Kailangan may lakas ka kasi merong matinding labanan eh. Pero dito, mga kapatid, hindi lang basta kung sino yung kalaban o ka-wrestling ni Jacob. Actually, ang ka-wrestling niya rito, mga kapatid, ang Panginoon mismo. Theophany of God ang tawag po dyan eh. Now, sa pakikipaglaban niya, normally sa atin, nakikipaglaban tayo to defeat the enemy. Nakikipaglaban tayo to win the battle, to win, or to receive prizes, or to receive the crown. Dito baliktad, mga kapatid. Yung pakikipaglaban niya o pakikipag-wrestling ng taong ito, ni Jacob, sa ating Panginoon, hindi sa kung ano paman. Siguro marahil sa isipan niya na meron siyang gustong makuha dito. Diba? Actually, hinawakan niya yan, ayaw niyang pakawalan. Marahil may gusto siyang mapangyari. Kaya lang, ang naging suma total,
ay hindi yung kalooban niya yung nasunod, kundi yung kalooban ng Diyos. Bakit kanya? Kasi may gusto siyang pangyarihin, pero hindi pala siya ang masusunod, kundi yung Diyos may mas gusto siyang pangyarihin kay Jacob. So nakikita niyo yung ironic na mga bagay na meron tayo once na nakikipag-battle po tayo, especially when we wrestle against God. Si Jacob may gusto siyang mabago, si Jacob may gusto siyang makuha, si Jacob may gusto siyang mabuild. Pero ang Lord binaliktad lahat yun. Ang totoo mga kapatid, yung pakikipag-wrestling ni Lord kay Jacob ay para palitan yung puso ni Jacob, para palitan yung idea niya, para palitan yung takot niya, para palitan o alisin yung mga naghahunting sa kanya sa mga nakaraan. So take a look at this, brothers and sisters. Many times we want battle because God is with us. But you know, brothers and sisters, when battle or wrestling with God, yan yung medyo mabigat. Kasi dito sa punto po natin, hindi po dito iba ang kalaban natin. Ang pakikipag-wrestling po natin ay mismo sa ating Panginoon. Nakukuha niyo po? Naalala niyo yung mga series natin? We battle for the pride, we battle mga kapatid, for the breakdown, we battle, etc. Lahat yun sa kalaban. Pero dito, mas mabigat. Kasi dito, ang labanan natin ay labanan natin mga kapatid, nakikipag-wrestling tayo sa Panginoon. At dito sa pakikipag-wrestling natin madalas sa Diyos, hindi sa para tayo'y manalo, kundi para tayo'y baguhin ng ating Panginoon. Nakikita nyo na? Diyan ba kayo? The next thing is the breaking of day. Kailangan mga kapatid umabot. Wag umabot sa pag-uumaga. Hindi naman sa natatakot ang Panginoon o yung situation na yon ay bawal. Hindi. Kundi yung salitang ito, may malalim po siyang kahulugan. May mga times sa buhay po natin na, alam mo yon, bakit ang tagal mong nakakulong sa sitwasyon na yan? Samantalang konti lang dapat yan eh. Pero bakit nagpo-prolong yung agony? Bakit nagpo-prolong yung pagsubok at problema? We miss out mga kapatid yung purpose ng wrestling. We miss out yung purpose ng battle. Kahit sa boxing may oras lang eh. Kahit sa basketball may oras lang. Tapos na. Nagigets niyo? Yung labanan may tapos. Kaya yung breaking of day dito is just simply saying, tapos na yung labanan. Kaya lang sa atin bilang mga Kristiyano, para tayong si Jacob, for 20 long years, hindi natapos mga kapatid, yung labanan niya. Maraming ganyang mga mananampalataya, yung napakababaw lang na pagsubok at problema na sana isang linggo, isang buwan o isang taon ay tapos na, pero pinapahaba natin. Kaya madalas tayo'y natatalo. Kaya sabi ng Lord, that's enough. Tapos na, mag-uumaga na. Wala na tayo o wala ka na dapat sa pakikipagbaka. Nandun ka na sa pagbabago. Nandun ka na sa transformation. And take note of this. Naintindihan lang ni Jacob yun, mga kapatid, when he encountered God doon sa sitwasyon ng pakikipagbaka. Unless otherwise, brothers and sisters, makarating tayo dito sa Panginoon, diyan pa lang tayo mababago at diyan pa lang matitigil yung agony, yung pain na napakahaba't pinahaba natin sa ating pong mga buhay. See, hanggat hindi tayo nakikipag-wrestling sa Panginoon, hindi matatapos ang pakikipag-wrestling mo sa mga nakaraan mong mga failures, sa mga nakaraan mong mga mistakes. Kaya dito sabi ng Lord, tama na, bitawan mo na ako. Hindi na para sa atin ang maglaban. Tapos na. See, yan yung gustong sabihin sa atin ng Lord. Ayaw niya tayong makulong, ayaw niyang humaba yung mga labanan natin sa buhay. Kasi gusto niya ring tapusin yan. Nakikita niyo yung idea ito mga kapatid? Buhay pa kayo? Parang hanggang ngayon, mabibigat ang labanan niyo ha. Sana tapos na pagtapos nito. Amen? Dahil sabi ng Lord, bitawan mo na, tama na. Last 2 minutes na, pag natapos at tumunog na yung buzzer, tapos na, wala nang take 2. Okay, simulan natin Atibal. So God brings you into isolation.
before transformation. So yan yung sinasabi natin kanina. God will bring you to isolation. Ilalagay ka talaga. Kaya minsan magandang may kasama, minsan din naman mas magandang walang kasama. Kasi pag may mga kasama at may mga sinasandalan tayo sa buhay na ito, minsan hindi maka-entrada ang Lord sa atin eh. Minsan hindi maka-penetrate, makapasok. Minsan hindi natin din maramdaman ang ating Panginoon because of the presence of people surrounding us. But here comes Jacob. Sinong iniwan niya rito? Unang-una yung mga alipin niya. Sabi niya, dyan muna kayo, pipray ako dito. Sama kayo, pamilya ko. Tinawag niya yung mga asawa niya, mga anak niya. 11 yung anak niya rito, mga kapatid eh. Ngayon, sabi niya, teka. Ako lang muna. Mamaya, tignan yung maigi ha. Kahit ang pamilya, hindi siya sabing iwan. Kundi ikaw din may moment ka. Na ikaw lang talaga at ang Diyos. Dahil importante po yun. Ang tawag po nga nila dito ay encounter with God. Hindi mo may encounter ang ating Panginoon pag hindi ka nag-isolate. You have to isolate first your life sa sanlibutan, sa trabaho, minsan sa family, minsan sa Netflix, sa YouTube, sa mga social medias. Kailangan tanggalin mo yon. Amen? Diyan ba kayo? Hindi naman madalas eh. Kailangan mo lang i-isolate for you to be able to be transformed sa gusto at kalooban ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya minsan matuwa tayo kapag may mga pagkakataon, inaalaw tayo ng Diyos na mag-isa lang. Hindi para palungkutin ka, kundi para masolo ka ng ating Panginoon. Nakikita niyo po? Pangalawa, mga kapatid, is divine encounter. The divine encounter, mga kapatid, is more than a physical struggle. More than a physical struggle. So tignan nyo may divine encounter niya ang ating Panginoon. And there is, mga kapatid, a physical struggle. But here's the idea. Mas matindi dapat nating nakikita ang alin. Yung encounter natin sa Lord kaysa sa mga pinagdadaanan nating pagsubok. Nakuha nyo? Minsan parang ang bigat, di ba? Pero pag may Diyos tayo, lahat ng mga pinagdadaanan mo dito, makikita mo hindi, may dakila akong Diyos. Amen? Ano sinabi nung awit natin? Mula pa sa ugat ng ating mga lahi. Tagal ng kanta nun, mga kapatid. Di pa yata ako pinapanganak ko, baby pa ako, bata pa ako. Inaawit. Pero pag tuwing inaawit yan, naiiyak talaga ako. Pinipigil ko lang kanina, mga kapatid. Pero isa yan sa pinakapaborito kong awit sa papuri sa ating Panginoon. Diba? Hindi mo kayang hukayin ang ugat ng lalim ng alin ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Naintindihan niyo po? While we were yet sinners, Christ died for us. That's the love of God. Kaya yung encounter natin sa Panginoon, this divine encounter, sana naman, mga kapatid, please. Eto pa, ewan ko kung makikiusap ako, pero sana naman, please, mga kapatid, nakikiusap ako, mas tingnan natin na mas mahalaga ang Diyos kesa sa anumang mga pinagdadaanan natin sa mundong ito. Mas mahalaga ang Diyos, mga kapatid, na mas makapilig natin siya palagi kesa anumang mga struggle natin sa buhay na ito. Ano ang mga bayarin mo? Ano ang mga hinahabol mo sa mundong ito? Si minsan may mga ganong sitwasyon tayo eh. Kaya ako, naalala ko yung ibang mga kabataan na sabi, ba't di ka dumalo? Sasabihin ng isang kabataan, kasi po pastor, meron po kaming practice. Ngayon, wala ka ng dahilan, wala ng pasok. Baka naman sabihin mo, hindi ka nagsimba. May practice sila. wala ng pasok. Bukas, bigayan na ng card, mga kapatid. Kunin mo yung card mo, tignan natin. Diba? Kailan ba tayo? Sa Sunday ba tayo yung sa mga gagraduate? Sa Sunday. Mimigay tayo, mga kapatid, tig-1,000. Magigay ako yung tig-1,000 doon sa makaka-highest honor. Kaya lang, di ko alam kung may highest honor dito. With honors siguro marami, no? With high honors. Baka meron. 1,000 pag meron kayong highest honor. Pangako yan. 1,000 yun
Kaya lang, kailangan yata doon 99 grade mo. Tapos punta ka kay Along, 10,000 kay Along. Sa Caloocan, bibigay sila 10,000. Si lahat ng ito, mga kapatid, dito lang yan sa lupa. Dapat mas makita mo na mas mahalagang maparangalan ka sa langit. Graduation kami kahapon, suot nila yung kanilang mga medalya. Dapat said mo na, medalya, ganyan-ganyan. Niloloko ko lang yung mga bata. Hindi mo niloloko, binibiro-biro ko. 35 lang sa Divisoria yan eh. Sabi, dami-dami mong ganyan eh. Sabi ko, oo nga eh. Dami kong pinag-aralan, tapos to lang pala makukuha. Maganda naman yan at least. Patunay yun. Patunay yun, nagtapos ka. Pero hindi yun ang habol natin. Church, tandaan po ninyo ha, pwede ka talagang pagpalain dito ng Diyos eh. Pero what's the sense kung mapapalayo ka naman sa Panginoon? Minsan habol tayo ng habol. Pag Sunday, pinagpapalit natin ang mga labanan natin. Yan, mga struggles na yan. May bayarin kasi, pastor eh. May bayarin kasi. May hinahabol ako, may ganito. Sige, kakaganyan mo, nawala ka na sa Panginoon. Yan yung nakakatakot eh. Dapat mas intindihin mo, unahin talaga ang Diyos. Amen? Ang linaw ng sabi ng Bible, seek ye first. Seek ye first. Hindi sinabi your company. Seek ye first. Hindi sinabi your swimming. Uy, bakasyon ngayon, baka mamaya may mabalitaan ako, hindi kayo nagsimba kasi nasa swimming pool kayo, mga kapatid. Delikado po yun. See? There are physical struggles sa mundong ito. But at the end of the day, mga kapatid, we have to think always that our encounter with God is more valuable, mga kapatid, than these things. Mas mahalaga pa rin po yun eh. Amen? So here, man wrestled with him until the breaking of day. At ibalagay mo. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God. Ayun yung salitang struggle. And with men, you have prevailed. See? Hindi naman sa tinalo talaga ni Jacob yung Diyos, kundi mga kapatid, yung kanyang kaloobang pinalitan ng Diyos. Transform si Jacob po dito. Kaya sinabi niya, tagumpay ka. Alam niyo po ang tagumpay para sa Panginoon, yung makita yung mga anak niya na nagbabago po ng buhay. Amen? Kaya ang unang hinanap po sa kanya, mga kapatid, yung kanyang pangalan. So, man with him until he wrestled. So, ano ibig sabihin nun? Yung tao po dito, yan yung sinasabi natin, lagi matiban. A man wrestled with him, di po yan ordinary. Theophany po yan ng ating Panginoon. Ano po yung theophany of God? A visible manifestation of God. Ang Diyos po kasi hindi natin nakikita. Amen? Ang Diyos ang hindi nakikita, para makita mo ang Diyos minsan, gumagawa siya ng paraan. Dito, nag-anyo siyang tao. Sa ibang translation, anghel. Nag-anyo siya ng anghel. Ang Diyos kahit ano pwede niyang gawin eh. Amen? Isa lang hindi niya ginagawa ang magkasala. Okay, so nakikipag-wrestling dito si Jacob. Ano ibig sabihin po nun, mga kapatid? Mahalaga po ito. Sometimes, brothers and sisters, there are problems and trials na nakamaskara sa magandang kalooban ng Diyos. Kapag ito ay iyo lang sinunggaban para sa pakikipaglaban o pakikipagbaka, doon mo makikita, ito pala'y paraan ng Diyos. Baka mamaya ang pagsubok mo theophany lang ng ating Panginoon. Baka mamaya, mga kapatid, yung mga ginagamit sa atin ay hindi para tayo ipabagsakin, kundi ipahayag na ito'y paraan ng Diyos para mas makita at makilala mo siya. Parati nating sinasabi, bakit ang ganito tindi ng sakit? Yung pala baka mamaya, nagmamanifest yung mga bagay na yun sa kapwa mo, sa sarili mo, para mas ipakita ng Panginoon sa atin, para mas maintindihan natin, mga kapatid, na tayo'y dapat lumapit sa Kanya ng mas matindi, ng mas malapit. Sabi nung isang Kristiyano, galing siya sa church, galing siya sa Panginoon,
ang preaching daw ng pastor niya ay ito. Actually, kaya nabuo yan, nakapanood kami ni Amen. Sabi niya ganon, yung pakikipag-wrestling daw natin sa ating Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga problema, minsan pala'y paraan daw to ng Diyos, hindi para tayo ay pahinain, pabagsakin, o talunin. Kasi in the first place, wala ka namang magagawa sa Diyos pag nilabanan ka niya eh. Tama? Pero ang totoo, sabi niya ganon, hindi pala ganon ang paraan ng Lord. Kasi kahit sa isang iglap, kaya tayong talunin at tapusin ng Diyos. Pero bakit ganon binibigay niya pa yung mabibigat na problema? Ang sabi niya, gusto daw tayo ng Panginoon na mas mapalapit lalo sa Kanya. Think of this, my friend. Walang nakipag-wrestling na malayo sa kalaban. Tama? Lahat na nakikipag-wrestling ay kaharap niya, kayakap niya. Diba? Minsan ibabaliktad ka, ihahagis ka, hahawakan ka, igagrabs ka. Lahat gagawin sa iyo para mapalapit ka lang sa Kanya. Nanonood ako ng mga wrestling, mga kapatid, especially yung mga sumo wrestler. Ibang klase yung mga yon. Talagang kailangan nilang lumapit, hawakan, para mapabagsak nila yung kalaban. So that's the idea sa sanlibutan. Kung gano'n yung idea sa sanlibutan, ginamit yun ng ating Panginoon. Pero hindi para pabagsakin tayo, kundi para mayakap natin siya at mayakap tayo ng Lord. Naintindihan ninyo? Kaya bakit mabibigat minsan ang mga pagsubok? Para mas lalo tayong yumakap, para mas lalo tayong magtiwala, para mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Amen? Kaya mahalagang maintindihan po natin ito. Next, number 3. So the meaning of wrestling, isa-isahin po natin. So the first one is the struggle was initiated by God. It was not Jacob, mga kapatid. It was God. See, the design of wrestling, the design of the battles na ginawa ng Panginoon sa atin. Siya mismo, mga kapatid, ang nag-initiate nito. Siya mismo ang may gusto nito. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, ang unang dapat nating sa isipan, huwag ka nang masurpresa. Amen? Huwag ka nang magtaka. Bakit may matinding sakit? Bakit may matinding pagsubok at problema? Bakit isang ayaw pang umalis? Baka mamaya hindi mo naiintindihan ang plano ng Diyos. Pinapalapit ka ng Diyos ang pinapalapit sa Kanya. Kaya nga yung battle with God o battle, mga kapatid, sa Diyos, hindi yung para kung may manalo man, kundi para tayo, mga kapatid, ay matransform sa ating mga buhay. Kaya niloob ng Lord, may mabigat tayong pagsubok o problema. Ngayon, titingnan ko lang kayo, tingnan nyo yung mga hilatsa ng mukha ninyo. Parang ang bibigat ng pagsubok, di ba? Pero natural po yan. At least, paraan ng Lord yan, mga kapatid, para maintindihan natin, para makuha natin. Ito palang bagay na ito niloloob ng Diyos para ako ay transform ng ating Panginoon. Take a look at Job. Si Job, di ba, bago siya banatan ni Satanas, si Satanas umakyat sa Panginoon. Sabi niya ganon, sabi ng Lord kay Satanas, nakikita mo yung anak ko, walang ibang matuwid dyan sa lupa. Sabi ni Satanas sa kanya, kasi pinagpapala mo yan Diyos eh. Tanggalin mo yung pagpapala. See, nagpaalam si Satanas. Sabi ng Lord sa kanya, sige, basta wag mo na sasaktan ha. Wag mong papakialaman yung kanyang katawan. Tinanggal lahat ng kaaway, lahat ng meron si Job. Kayamanan, yun yung inuna. Inubos lahat. Hindi baga mahirap yun. Ang bigat nun. Yung pinagpaguran niya na napakahabang panahon. Yung mga pinagpundaran niya, lahat ubos. Sa isang iglap, kayang lahat tanggalin po yan. Kaya ano po yung unang aral dito? Pag mabigat na yung problema, mga kapatid, tandaan ninyo, baka paraan niya ng Panginoon para ikaw ay mas mapalapit pa sa Kanya. Pangalawa, hindi lahat ng meron tayo sa mundong ito. Tandaan nyo,
ay dapat doon tayo sumandal, kundi sa Diyos pa rin. Bakit? Kasi isang iglap lang kayang alisin yan ng ating Panginoon pag pinahintulot niya. Amen? Kaya dito si Jacob, balik tayo kay Jacob, hindi po niya, lumapit siya sa Diyos para manalangin. Pero ang tugon sa kanya ng Lord, mga kapatid, hindi inaasahan, hindi niya iniisip na yun yung gagawin. Sino sa inyo nakaranas ng ganun? You pray to God, mga kapatid, Lord, bigyan mo ang kapayapaan, binigyan ka ng kaaway. Diba? Pero hindi mo alam, magkakaroon ka pala ng, ang tunay palang kapayapaan kapag magkakaroon ka ng kaaway. Ganun pala yun. Pipray ka, Lord, paigtingin niyo po yung pag-ibig ko. Binigyan ka ng mga taong scammer. Ang hirap mahalin ng mga scammer. Ba't walang nag-amen? Mahirap yun, yung dinagpundaran mo tapos nangako, ewan ko, no? Iba, naloloko pa rin eh. Mahirap yun. Nagpipray ka na solusyonan. Pero ang sabi ng Lord, hindi yun ang susolusyonan ko. Ang susolusyonan ko yung puso mo na mabago para mahalin mo yung mga taong ganito. Madali lang pakinggan, no? Ang sarap pakinggan. Pero subukan niya pag nangyari sa atin. Napakahirap po niyan. But still, this is designed by God. The God initiated this. Ang Lord mismo nag-initiate nito kay Jacob. Kaya minsan paglalapit tayo, ang technique, mga kapatid, sa panalangin natin, Lord, let your will be done. We have prayers, mga kapatid. Basically, ang mga prayers natin, almost in favor po sa atin. Tama? Palakasin niyo ko, Lord. Ingatan niyo ko, pamilya ko, makatapos ng pag-aaral ang lola ko at lola. Anak ko, gumaling yung lola ko, gumaling yung anak ko. Lahat yan in favor po sa atin eh. Pero imagine niyo kung balik ta rin ng Lord, mga kapatid. Wala siyang sinunod o wala siyang pinakinggan sa prayer mo. Bagkus, baliktad pa binigay. Habang pinagpipray mong gumaling, lalong lumala. May mga ganong sitwasyon na ginagawa po sa buhay natin. Kaya one of the hardest battle, mga kapatid, is not the enemy to fight. It is God Himself, mga kapatid, pag siya na yung ka-wrestling po natin. Naintindihan niyo po? Tingnan mo ang hina ng boses niyo. Kasi favor nga sa atin ang gusto natin eh. Pero pag favor na, mga kapatid, sa pagbabago sa atin, madalas ayaw natin. Lalo pa, kagaya ng inawit natin kanina, kapag tayo'y nasasaktan. Pag tayo'y nasasaktan. Lahat na nasaktan, magsabing amen. Grabe, amen mo ah. Ramdam dito. Amen. Gumagano eh. Hindi ko alam kung ano yun. So we think we are seeking God. But often, God is confronting us. We think, mga kapatid, Lord, lapit ka sa Panginoon, Lord. But at the end of the day, it is God confronting us. Ikaw na pala yung hinaharap ng Panginoon. May mga prayers tayong ganyan. Lord, baguhin niyo po yung taong ito. Lord, baguhin niyo po siya. Sabi ng Lord, stop. Hindi siyang babaguhin ko. Ikaw ang babaguhin ko para makitungo niya sa mga taong ganyan. Amen? Ikaw yung babaguhin ko. Akala minsan natin hinahanap natin ng Diyos, pero madalas kinukumpronta na tayo ng ating Panginoon. Kaya minsan mabigat, minsan mahirap. At itong huling battle na ito, mga kapatid, siguro bago tayo haharap sa Lord, baka ito yung gusto niyang iparating sa atin. At least kahit papaano, may matransform sa atin. Tandaan ninyo ang transformation, mga kapatid. Alam niyo yung paru-paro, yung metamorphosis nito, yung paru-paro, saan nanggaling yung paru-paro? Sa butterfly garden. Saan siya nagsimula? Cocoon. Ano ba una? Pupa? Laba? Hindi ko alam yung process. Basta nandun lang siya, lalabas siya. Ang pinakasuma total niyan muna, uod. Diba?
Tuhod yun. Iikot-ikot. Tapos bukas makalawa, magugulat ka, magiging paru-paro na. May metamorphosis na nangyari. It's a total change talaga. Total change. Hirap na lumabas yung uod. But at the end of the day, mga kapatid, meron palang pagbabagong gagawin sa kanya. Yun palang magic na talaga yun eh. Hindi mo na maintindihan paano ginawa ng Lord yun eh. Sino bang makakaakala sa atin, makakaisip sa atin, mula sa isang napakatindi at napakasamang ugali natin, ikaw ngayon ay pinagningning na ng ating Panginoon. Amen? Kaya paglabas ng paru-paro, tutuwa ka sa kulay, sa ganda, lumilipad-lipad na. Kaya lang, samantalahin mo mga kapatid, kasi 8 araw lang ang buhay ng paru-paro. 8 days lang daw yan, nabasa ko eh. Kung matibay-tibay kang paru-paro, baka pumalo ka pa ng 15 o 10, I don't know. But still you have to enjoy. But my point here, brothers and sisters, sometimes we pray to God. Sometimes we want to seek God. And sometimes we ask God, Lord, Lord, Lord. But still, mga kapatid, baliktad pala ang gusto ng Lord sa atin. The Lord, mga kapatid, is confronting us. Hindi, ikaw ang kailangan na dapat magbago. Naririnig naman ng Diyos ang mga panalangin natin eh. Amen? Naririnig at nauunawaan ng Diyos yun. Pero minsan hindi yun ang importante sa Kanya. Ang importante mga kapatid, ikaw na makasama niya, ikaw na makarating sa buhay na walang hanggan, ikaw na makarating doon sa pinangako niya na buhay na walang hanggan. Church, what is the sense? Listen, if the Lord God will give everything that we want and we pray, kung hindi naman mababago ang mga puso natin, kaya kahit ang transformation, we have to fight it, mga kapatid. Diba? Kaya nga tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Meron tayong nilalaban. Meron tayong gustong ma-achieve. Meron tayong gustong mabago. May gusto tayong matransform. Sa buhay na ito, kailangan ilaban mo rin yon. Nakita nyo yung mga superstar na player. Nakita nyo si Manny Pacquiao. Bago siya umakyat ng ganitong division at mapagtagumpayan niya, kailangan niya ng transformation sa katawan. Kailangan niya bigatan yung suntok. Kailangan niya magpakondisyon kasi may iba ng labanan. The same idea at analogy sa atin bilang mga mananampalataya. Gusto natin na mas mabibigat na pagpapala. Hindi muna ibibigay ng Lord yun. Ihahanda ka muna. Itatransform ka muna ng ating Panginoon. Amen. Kasi kahit ibigay sa iyo yun, kung hindi ka man handa, kagaya lang tayo ng sisidlan mga kapatid, na kapag nilagyan ng bagong alak, sasabog lang yun at mawawala, masisira. Ang dami ng nasirang mga mananampalataya. Bakit? Kasi sa panalangin po nila, pinipilipit ang kamay ng Diyos para makuha yung gusto nila. At ang Diyos naman minsan pinagbibigyan. Kaya lang ang nakakalungkot, napapahamak ang mga Kristiyano. Tandaan ninyo mga kapatid, tandaan nyo ito, makuha mo man lahat ng dinadalangin mo, pag hindi naman nabago yung ating mga puso, hindi nabago yung ating mga ugali, hindi tayo na-transform, lahat ng yan sasabog lang. Lahat ng yan masasayang lang. Amen? Yan ba kayo? Next one, Atiban. See, God wrestled with us. Number 1, number 2, to break self-sufficiency. Yung sasabihin mo yun, yung self-sufficient ka na, dahil sa ganito ako, kaya meron ako. Dahil sa graduate ako, kaya ako nakakapagtrabaho sa magandang kumpanya. Dahil sa ganito ako, kaya meron kaming ganito. No, it's not. Kasi once na nandyan na yung idea na yan, mga kapatid, wow, delikado ka na yan. Kaya kailangan matindi o radical transformation. And that radical transformation is to battle the transformation. Kailangan ilaban mo rin. Amen? Kailangan natin ng Diyos. God wrestles with us to expose our inner conflicts. Church, tandaan ninyo, ang conflict natin hindi madalas sa labas. Madalas sa loob. That inner conflict, mga kapatid, sabi nga nila, 2 bagay para makilala mo ang isang tao. Bigyan mo siya ng kapangyarihan. Bigyan mo siya ng kayamanan. Doon makikita kung sino at ano yung taong yun. See? Kahapon nagbibiroan kami nung isang katrabaho ko. Naalala niyo yung flood control, mga kapatid?
Sa nagsimula? Kay Diskaya? Dahil sa payong? Alala nyo? Ngayon, damay-damay na silang lahat. Sipin mo ha, alam yung punto namin, nag-uusap kami. Sabi niya, imaginein mo, 40 na mahigit ang sasakyan mo. Kahit isang buwan, magpalit-palit ka, hindi mauubos. Pero dahil hindi ka nakukontento, pinagmayabang mo pa, nasilip ka tuloy. Ang problema yung mga kapatid, lahat ng tropa niya galit sa kanya. Sasabihin na, nananahimik kasi tayo eh. Pa-interview ka pa, nananahimik kasi tayo. Sarap sana ng buhay nila, di ba? Ngayon, hinahunting sila. See, ang tao ganyan talaga. Makuha na ang kaliwa, gusto pa yung kanan. Hindi napupuno mga kapatid, tandaan ninyo. Parang ang puso ng isang taong sakim ay libingan. Kahit anong lagay mo, hindi napupuno. Amen? Yan ang puso natin. Para daw yung dagat. Kahit anong buhos ng ulan, hindi napupuno. Ganyan ang puso ng tao. May inner conflict eh. Kaya dito, in-expose ng Lord, Jacob, alam mo ang problema mo? Hindi talaga si Esau eh. Ang problema mo, hindi yung kahit na ano. Ang problema mo, yung sarili mo. 20 years, iniisip mo, galit pa siya sa'yo. Church, hindi ka nakamove on. 20 taon na, iniisip mo, galit pa siya sa'yo. Sino dito may nakakonflict 5 taon na, iniisip mo pa, baka galit siya sa akin? Diba? Buhay pa kayo. Ang problema, hindi talaga sa labas. Yung conflict natin sa loob. Pangatlo, God wrestled with us to bring us, ayun na mabigat, to surrender. Church, this is ironic. We want to wrestle, we want to battle for us to win or for the enemy to surrender. But here it comes God when we battle, when we fight and when we wrestle with Him. Hindi para pasukuin ng Diyos, kundi tayo pasukuin ng Diyos. Mabigat ang laman ng puso natin. Mabigat ang pride. Sabi ng Lord, mawawala lang yan pag nakipag-wrestling ka sa akin dahil dyan mismo kita pasusukuin. Amen? Isuko na natin. Walang ibang gagamot yan, mga kapatid, kundi ang Diyos. Kaya may mga wrestling sa buhay po natin. May mga battle sa buhay natin. Especially yung battle na natin sa Lord para pasukuin na tayo. Alam niyo yung salitang, sumuko ka na. Napapaligiran na kita. Totoo po yun. Totoo yun sa Diyos. Tama? Hinahanap ka, kapatid. Sumuko ka na, sabi ng Panginoon. Sumuko ka na. Mariel, yan, umi-echo eh. Sumuko ka na. Men, sabon na. Sumuko ka na. Napapaligiran na kita. Totoo yun, kahit saan ka makakita, mga kapatid, makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Hindi ka pa ba susuko niyan? Paglabas mo, makikita mo yung araw, madadampian ka, biyaya ng Diyos yan. Paglabas mo, mararamdaman mo yung hangin, biyaya ng Diyos yan. Nakikita mo, mabuti pa rin ng Diyos kahit masama tayo. Amen? Nakikipaglaban tayo ngayon, mga kapatid, hindi para manalo, kundi para sumuko tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano nakalagay dyan, Ate Val? God battle with us to win us, and God battle with us to get us closer with Him. Amen? Para manalo ang Panginoon sa atin at para mapalapit tayo sa Diyos. Ito ang pinakamaganda. See? Nakikipaglaban tayo sa Diyos, hindi dahil sa kalaban natin ang Diyos. Nakikipagbaka tayo para tayo lalo pang maging close sa Kanya. Sana wag niyong iisipin na kalaban ng Diyos. Iisipin niyo, nakikipag-wrestling tayo sa Panginoon kasi gusto ng Lord, close kayo. Yung barkada mo nga, di ba, pag close kayo, musta ka na, minsan mga picturean pa. O kaya sabihin natin,
mga jowa ninyo. Kasi pag mag-asawa, hindi na daw pinipicture ang mga pagkain eh. Pag jowa mo yan, picture-picture pa, send mo. Saan ka? Ganyan. Pag asawa na, no ulam. Muwi ka rito. Picturean mo, ay, busy ako. Ganon na daw yun eh. See? Gusto ng Lord maging closer tayo. Next, Atibal. Sa meaning of the wrestling, number 2, wrestling reveals Jacob's true nature. Ihahayag ko ano talaga yung pinakatunay nating kalikasan. Ano sabi niya, Atibal? The name Jacob means supplanter or deceiver. Mandaraya po yun. Yun talaga ibig sabihin ng Jacob. Bakit? Kasi dinaya niya si Esau. Dinaya niya. Yung kanyang kuya. Tatay niya, dinaya niya eh. Nagsinungaling siya sa tatay niya. Lahat. Lahat. Kaya kailangan makipag-wrestling para i-reveal. Maintindihan mo, ikaw ito. Ikaw ito. I-reveal ng Lord yun, mga kapatid. Ano yung kahinaan mo, ano yung lakas mo, hanggang saan. At yung pangalan ni Jacob ni-reveal ng ating Panginoon. Ano nakalagay dyan, Atibal? See, his entire life, mga kapatid, may mark siya ng itong tatlong bagay na ito. The manipulation sa Esau's birth. Pinapanganak pa lang po sila ng kuya niya. Kambal kasi sila, mga kapatid eh. Ang problema, nauna si Esau. Si Esau, mga kapatid, habang pinapanganak, siyempre una yung ulo. Hinahawakan niya po yung paa para hindi lumabas. Totoo ba yung pastor? Totoo po yun, nakalagay sa Bible. Kaya isipin mo, sanggol pa lang. Sanggol pa lang, may utak na eh. Kaya sabihin niyo mga bata, wala pang isip yan. May isip yung mga yan. Dito nga, baby pa lang eh. Huwag kang lalabas, hinahatak niya yung paa. Bakit? Kasi mahalaga ang pagkapanganay sa kanila. Pag ikay panganay, busing ka doon. Ang yaman, ang mana, sa'yo talaga yun, mga kapatid. Sa'yo talaga. Kaya kawawa bunso. Ngayong baliktad, pag bunso ka, mga kapatid, ikaw ang parang panganay. Si Kat-Kat ganun sa amin eh. Siya yung bunso. Manipulation. Naiisip niya. Next, deception. Ito yung kay Isaac. Dinaya niya. Ano sabi sa kanya ni Isaac? Anong pangalan mo? Nung babasbasan na para ibigay ang yaman. Sabi niya, ako po si Esau. Sabi ni Isaac, hindi ka naman si Esau eh, kasi malabo na yung mata niya. Hindi niya maintindihan. Sabi niya, yung boses mo hindi si Esau. Sabi niya, hindi ako ito. Hawakan niyo yung kamay ko. Dad, ito, balahibo. Mabalahibo kasi si Esau. Ang gulang ni Jacob, ang ginawa niya, kumuha siya ng balahibo ng hayop. Nilagay-lagay niyang ganon. Ewan ko, kumuha yata ng bulldog na pandikit. Tapos dinikit-dikit niya. Sabi niya, hawakan mo ito, Dad. Paus lang ako ngayon. Pero ako si Esau. Si Mandaraya. Sige, sabi niya ganon. Dumating si Esau, sabi niya, Dad, i-bless mo na ako. Sabi niya, binigay ko na siya yung blessing ah. Sabi niya, hindi Dad, kadarating ko lang. Ay, nakuha na ng kapatid mo. Imagine that, tatay mo, dadayain mo para lang sa pagpapala. Amen? Maraming ganyan mga tao at maging Kristiyano. Isa dinadaya natin ang Diyos. Saan natin dinadaya ang Diyos? Sa ikapu. Saan natin dinadaya ang Diyos? Sa oras. Saan natin dinadaya ang Diyos? Sa ating mga serbisyo para po sa Kanya. See? Yan yung revelation kung bakit kailangan may wrestling tayo sa Lord. I-reveal ng ating Panginoon yung true nature natin. Unless otherwise, di mo makita yun, di tayo mababago. Tama? Nandiyan ba kayo? Kaya kailangan maihayag yun sa atin ng ating Panginoon. Hindi naman sa ibang tao yung kundi ikaw mismo. Ma-realize mo na iyong mga pag-iisip ay balinto na pala yan mula sa salita ng Diyos. Iba pala yan sa salita ng Diyos. Yung iniisip mong ginajustify mo ng mga katuwiran, baliktad pala yan sa isipan ng Lord. Only to be wrestled with God, doon mo palang maintindihan, doon mo palang malalaman, mali pala yung ginagawa ko. At kailan naalala ni Jacob ang lahat ng iyon, mga kapatid, nung siya'y nakipag-wrestling sa Diyos. And he was controlled by Laban's. Ito yung biyanan niya, mga kapatid. Pinag-alaga siya. Ang Diyos may magandang plano sa kanya. Pagmumulang ka ng aking lahi, pero nakakulong siya doon sa kanyang biyanan. Pinag-aalaga siya ng mga hayop ng kanyang biyanan. See? Hindi ka para dyan, sabi ng Lord. Hindi ka tagalaga ng hayop. May pangako ako sa iyo. Church, tignan nyo maigi. Yung message dito ang ganda. Minsan nakukulong tayo sa mga bagay na hindi naman pala para sa atin.
at nauubos yung panahon, yung oras, nauubos yung mga pagkakataon na para sa Diyos. Nauubos yung mga biyaya, nauubos yung oras sa atin. Hindi ka dyan. Minsan tayo nag-uubos ng mga oras sa kung ano-anong mga bagay na walang kinalaman sa pag-progress ng ating mga pananampalataya. Kaya dito, kailangan natin ang wrestling sa Panginoon para ma-reveal saan ba ako po-focus sa buhay na ito. Tingnan yung maigi ang inyong mga sarili. Tingnan natin ang ating mga sarili. Saan tayo mas nagbababad ng oras? Saan tayo nagbababad? Sa problema, sa pagsubok, saan tayo nagbababad? Sa panonood, ano pa? Sabi ng Lord, hindi ka para dyan. Naintindihan ninyo? Yan ang buhay ni Jacob. Next, ano ibig sabihin nun? It is not about Esau, it's about Jacob's identity. Pinakita sa kanya, hindi ka para dyan. Alis ka dyan. Unless otherwise, brothers and sisters. Na yung kinatatakutan niya, no, si Esau, di pala talaga yun. Ito pala yun, nasa loob. You have to understand your true nature. You have to think of your true nature. Minsan maraming nakakulong sa ganyan. Kagaya ngayon, huwag yung mga galit, linggo. Yung mga kapatiran, nagtitinda. Titinda sila. Bakit? Kasi malakas daw ang benta pag linggo. Sabihin natin malakas ang benta pag linggo. Nagkaroon ka ba ng maletang pera? Hindi naman, di ba? Kahit malakas ang benta niyan, wala rin. Minsan kinukulong natin sa ganun. Hindi talaga problema yun. Ang problema talaga ito kung na magtitiwala sa Diyos. Amen? Malay mo, hipuin naman ng Lord yung mga yan. Yung mga customer, magsimba din kayo kasi palaspas nyo. Hindi wala ka rin customer. Mas matalino ang Diyos. Kung inuna mo ang Lord, sabay-sabay uuwi. Sa'yo bibili lahat yun. Church, kailangan natin ng wrestling sa Diyos para maintindihan mo yon. Nakukuha po ninyo? Ano nakalagay dyan, Atival? Susunod. So the greatest battle is not your enemy. Hindi talaga yan ang kalaban mo eh. It is our old self. Lahat ng old, magsabing amen. Walang nagsabi. Old self pala. Meron tayong labanan talaga sa loob po natin. Ito yung mabigat na dapat po nating mapagtagumpayan. Number 3, Atival. Meaning of the wrestling, the breaking of the hip. It is divine weakness. The breaking of the hip. Saan yung hip? Yun. Bakit? Source kasi yan ng strength natin. Nahirap. Pag ito yung bumubuhat eh. Talino ng Diyos, mga kapatid. Kung saan yung source ng lakas, doon niya binanatan si Jacob. Alam niya, minsan magganito ang Diyos eh. Kung saan ka tumitindig liban sa Kanya, kung saan ka nagtitiwala, madalas yan yung tatanggalin ng Diyos. Huwag kayong magagalit, pero marami ng ganyan. Sa mga Kristiyano, liban na lang. Kung umalis ka sa Panginoon, bahala ka. Pero minsan, gaganyanin tayo ng Lord. Magbababad ka sa trabaho mo. Kung kunin ng Lord ang iyong lakas, ano tawag yan? Ang iyong kalusugan. Napakinabangan mo ba lahat ng kinita mo? Huwag kayong magagalit, pero totoo po ito, mga kapatid. Sino mag-aakala? Ito patotoo ko sa inyo, di ba? Dami na akong balak magtrabaho. Kasi gusto ko mag-focus, mga kapatid, sa ministry. Sabi ko, makagraduate lang ito, tsaka makabili lang kami helicopter. Titigil na ako sa pagtatrabaho. Hindi kasi yun ang focus ko, mga kapatid. Ang focus natin ng church. Pero kailangan natin ngayon, sino nakakaalam? Yung lakas na pinaguhugutan mo, isang saltik lang yan, kayang tanggalin ng Lord yan. Pero, kung yung lakas na yan, mga kapatid, na pinaguhugutan mo, pinagpapasa Diyos mo lagi, diyan natutuwa ang ating Panginoon. Amen? See? Dapat ganun ang mga Christian. Pinagpala ka, Lord, purihin ka sa pagpapala ko. Kung wala ka, Panginoon, wala tong pagpapala.
pagpapala. You always give credit to God. Ganun dapat lagi tayo, mga kapatid. Ano po yung nangyari dito? The Lord could end the fight instantly. Kaya niyang tapusin eh. Bakit pinaabot niya pa? Uy, mag-uumaga na. Bakit nakipag-wrestling pa ang Lord? Imagine ninyo pwede ng isang pitik ng Lord tapos si Jacob eh. Pero pinaranas pa ng Panginoon yun ito yung babalikan ko sa inyo kanina. Gusto ipakita ng Panginoon, naalala niyo yung kanina? May hangganan ng pakikipagba rin natin. May hangganan din yung labanan natin. Gusto lang ng Panginoon makita na kapag nakarating ka na dyan, sasabihin mo okay na. Ano yon? Makita mo na ang lakas mo ay hindi nanggagaling sa pera mo, hindi nanggagaling sa katawan mo, kundi nanggagaling sa Diyos. Kaya anong nangyari kay Jacob? Yung pinaghuhugutan niya ng lakas, yun yung binali ng ating Panginoon. Church, huwag ka magtataka minsan kung saan ka nagtitiwala sa mga bagay sa sanlibutan ito, yun yung unang babasagin ng Lord dahil mahal ka ng Panginoon. At dahil gusto niya na mas sa Kanya ka o sa Kanya ka lang magtitiwala. See? He prolonged the struggle. Then he touched, mga kapatid, that hip. I pondered this, mga kapatid, so many times. Why the Lord God, in the name of this battle, used the word touch. We pray to God, Lord, touch me. Lord, hipuin mo ako. See? Sino nagpipray ng ganon? Lord, hipuin mo ang puso ko. Lord, hipuin mo ako. Church, ito ang pinakamabigat na paghipo. See? Ang paghipo kasi sa atin minsan, para tayo i-comfort. Pero yung touch na ginawa dito ng ating Panginoon, hindi confrontation, hindi for comfort, mga kapatid, kundi pag-transform sa atin. Yun yung salita dito na touch. Yung word na touch. See? We pray to God, Lord, maganda yun eh. Kasi minsan pagod na pagod tayo, gusto natin yung comfort ng Lord. Pero alam niyo, ang daming mga Christian, yun na lang talaga ang gusto. Pagod na pagod ako sa buhay. Simba, Lord, i-comfort mo ako. Kaya naging baby ang maraming Christian sa last days. Tingnan mo yung bata pag umiiyak. Anong gagawin natin? Papadidin. Bata eh. Tama? Subukan mo yung malaki pag umiiyak, padidehin mo. Pangit, di ba? Parang ganyan sa atin. Iyak tayo ng iyak, ang tatanda na natin. Ang kailangan natin yung hipo na may mababali sa atin. Noong isang araw, Friday, nagpe-prayer meeting kami rito. Ang naging topic namin, mga kapatid, si Pablo, si Silas. Kinulong sila sa dungeon. At nung kinulong sila, mga kapatid, nakaposa sila o nakagapos sila. Yung paa po nila, nakasuksok po yun sa kahoy. Kita niyo yung mga old school o ancient na mga tawag dyan na chain. Hindi naman chain na bakal eh. Yung lalagyan yung paa, siguro na-imagine nyo, no? Sabi kong ganyan, imagine mo sila iniwan ng lahat para sa Lord. Sila naglilingkod sa Panginoon at yung katumbas pa nito ay kanilang mga buhay. Isipin mo yung nakakulong kang hirap na eh. Tapos lalagyan ka pa ng istorbo sa paa. Paano yung pag-CCR ka? Paano yung pag-iihi ka? E di kasama mo yung katabi mo. Ang hirap. Pero si Silas at si Pablo, umaawit pa sila. Sige lang, nagpupuri pa sila sa Panginoon. Pero mga Christian ngayon, mga kapatid, makikita mo, ang layo. Nagpupuri tayo sa Panginoon dahil binibless tayo ng Lord. Sila nagpupuri dahil kinulong sila, mga kapatid. Sila nagpupuri dahil mga kapatid, may kadena sila. Nandun sila sa sitwasyon pagkatapos nilang maglingkod, ipangaral ang salita ng Diyos, hinuli, pinahirapan, kinulong, nandun sila sa sitwasyong hindi nila gusto, pero umaawit at nagpupuri pa rin sila sa Panginoon. Yun yung paghipo na binibigay ng Lord at binigay kay Jacob, hindi para baby ng isang Kristiyano. Para balian tayo, mga kapatid. At pagbali na yun, doon mo marirealize, ang Diyos ang lakas mo. Doon mo marirealize, ang Panginoon ang lakas mo. See? Walang nagawa katungkulan ni Pablo. Walang nagawa ang galing ni Silas. Pero may nagawa ang Diyos.
saan may nagawa. Nung sinimulan nila sa ganitong kondisyon, Panginoon, hindi kami susuko. Pasasalamatan ka pa rin namin. Pagpupuri pa rin kami sa iyo. And the same idea with Jacob. Now you touch my hip, the socket of Jacob's hip. Okay lang, Lord, sabi ni Jacob, mas lalo kitang hindi pakakawalan. See, take a look at this church. Yung paghipo ng Lord for comfort sa atin. Pero yung paghipo ng Lord kay Jacob, isang matinding pighati, matinding sakit. Pero nung habang dinadanas niya yon, mas lalo niyang niyayakap ang Diyos at mas lalo siyang kumakapit sa Lord. At sinasabi niya, hindi kita pipitawan, Lord. Hindi kita pipitawan, Panginoon. Ganon dapat ang mga mananampalataya as we battle, as we wrestle with God. See? Yung babaeng sa Phoenician, mga kapatid, lumapit sa Panginoon, dinadalangin yung kanyang anak, pagalingin mo, Panginoon. Ano sabi ng Lord? Hindi. Sa una't pangalawa lang sinabi. Sa pangatlo, ang bigat na sinabi ng Lord. Pangatlong lapit, Lord. Ano sabi ng Panginoon? Ang tinapay ko hindi para sa inyong mga aso. Pero nagpumilit pa rin, mga kapatid, yung nabalian at tadyang na babae, hirap na siya. Pero ano sabi ng babae sa Panginoon? Diba, Lord, ang aso ay karapat-dapat din sa mga mumo, sa mga breadcrumbs na nalalaglag. Okay na sa akin yun, Lord. Basta mapansin mo lang ako. Basta matugunan mo lang ako. See? Minsan may mga Christian balim-bali na ayaw pa lumapit sa Lord. May mga Christian pagod na, hirap na. Church, dinidesign ng Lord yan para makita mo na Diyos at Diyos lang ang kailangan mo. Walang iba kundi ang Panginoon lang. Church, wag na kayong magtakayan ng last days. Dahil ang haharap sa dambana, Panginoon, ang haharap sa kasalan, mga matitibay na mga anak ng Diyos. God could cripple Jacob, mga kapatid, instantly. Pero hindi naman ginawa ng Lord yun, mga kapatid. Alam nyo, church, minsan may mga ganung bagay gagawin ng Lord. Babawas-bawasan lang. Pero hindi ka naman talaga lulumpuhin ng Panginoon. See, gusto lang ipakita dito na yung dinidependihan mo, kayang alisin niya ng Lord. Kaya tayong mga Kristiyano, mga kapatid, dapat ma-realize natin, pag wala ang Diyos, wala po tayo. Ano nakalagay dyan, Atiban? The touch to humble human strength. Ano ba nakalagay? God often breaks what we rely on to build what He desires. Sinasandalan natin ng Lord dyan. Sa Kanya tayo sumandal. Atiban, lagay mo pa. Ito sabi ni Pablo, sabi ng Lord sa kanya, and He said to me, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. For my strength. Kailan nagiging malakas ang Diyos sa atin? Nagiging sakdal ang kalakasan ng Diyos. Kailan? Kapag nakikita na nasa kahinaan na tayo. Alam niyo kung gaano katindi yun? Pag malakas kasi ang isang Kristiyano, may hinuhugutan siya, may pera siya. Hindi mo madalas naaalala ang Diyos eh. Pero subukan mong walang-wala. O kahit sabihin natin may pera ka pero hindi mo magamit. Balian ka talaga ng tadyang ng Lord, mga kapatid. Yung hip mo, tatanggalin ng Lord dyan para mas makita mo na hindi ka dapat dito kumuha ng lakas, kundi sa Kanya. Amen. Tuloy at ibal. The fourth one is clinging in brokenness. He cling in brokenness. Basag si Jacob dito, mga kapatid. Ang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Ano lagay niya na tiban? And he said, let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. Tuloy tiban. This is the transformation. Before, Jacob grabbed for blessing through deception. Yun yung unang ginawa ni Jacob. Ay, yung blessing, akin na. Yung basbas, akin na. Hindi ka naman si Esau, si Jacob ka. Hindi, tay. Ako to. Nag-concert lang ako, tay, kaya paus. Dinadaya niya si Isaac. See? Alam niyo, minsan ganyan tayo eh.
Minsan may kadayaan din tayo. Para makuha natin minsan yung mga pagpapala. Minsan ginugulangan natin ng Diyos eh. O kaya, dinidiman natin, Lord, nagsimba ako, pagpalain mo ako. But now, sabi ng Bible, he clings to God in desperation. So from grasping to depending. See? Ano yung hinahawakan matindi? Hindi, pag mentors na hawak mo, hindi ka makakadepende sa Lord. Sino mag-aakala ang napakatanyag na Nokia bumagsak? Nung lumabas yung Samsung tsaka Apple. Kahit bumangon yung Nokia, wala na. Hindi na nakabalik sa market. Laking kumpanya nun, mga kapatid. Imagine ninyo. See? Sino mag-aakala na yung mga sinihan dati? Nang kahit ngayon, sino mag-aakala na isipin mo malulugi? Hindi, kasi yan yung tambayan. Ngayon, may Netflix na. Ito mabigat. Kaya maraming mga Christian ayaw na magsimba. Kasi may online na. Etong mga online nito, hindi para sa hindi nagsisimba. Para sa mga kababayan natin yan, kapatiran na nasa ibang bansa madalas. Kahit anong gawin natin, hindi mo mapapasimba dito yun Tama? Nasa Saudi sila Nasa ibang bansa. Pero yung dito, tas nandiyan lang sa kabila yung bahay, hindi para sa iyo yan. Ang para sa iyo, punta ka dito. Tiga mo, wala nag-iimin. Hindi, dito sinasabi ko, may nag-iimin ba? See? Imagine niyo minsan dinadaya natin ng Lord. Alam niyo, hindi mo madadaya ang ating Panginoon. Ano sabi niya? Sige, matibal. Hindi ka sunod na ba? Hindi. Ayan. Hindi kami tanong, what is your name? Ang pangalan mo, sabi ng Lord sa kanya, naalala niyo yung kwento ko sa inyo ito dati? Sa daming pwedeng itanong ng isang napakatalinong Diyos, bakit tinanong niya yung, ano pangalan mo? Ang pangalan mo? Daming pwedeng itanong Kasi tinanong sa kanya ng kanyang tatay, si Isaac, dati, ano pangalan mo? Ano sabi ni Jacob? Ako si Esau. Ngayon, tinanong naman siya ng Diyos na nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay. Sabi ng Lord, ano pangalan mo? Subukan mo ngayon mandaya. Hindi ka makakapagdaya. Tatapusin ka ng Diyos. Kaya tinanong ng Lord sa kanya yun, Church, yung mga pandaraya natin dati, maniwala kayo? Pag binulgar ng ating Panginoon yan, niwala ka. Mas matindi. Pero ditong talino pa rin ng Lord. Bagamat inihayag niya, pero sa kanilang dalawa lang. Ang talino ng Diyos, pwede niyang, ano gusto mo? Gusto mo ng kotse kahit wala pa kayo? Ang daming pwedeng itanong. Pero yun yung tinanong niya, kung saan bumagsak kasi si Jacob, doon siya gustong iangat ng ating Panginoon. Nandaya ka, huwag ka na mabuhay sa pandaraya. Iaangat na kita. Sana iwan mo na to at baguhin mo. See, when you wrestle against God, or when you wrestle with God rather, baguhin ka ng ating Panginoon. May transformation na ibibigay sa iyo. Ano pangalan mo? Pag sinabi ko ako si Esau dito, tapos ako. Ano sabi niya? My name is Jacob. Ano sabi ng Lord? Tama, ikaw si Jacob. Subukan mo magsinungaling sa Diyos na nababasa yung puso mo. Hindi ka makakapagsinungaling sa Diyos, mga kapatid. Basang-basa niya ang puso natin. Ganyang katalino ang Diyos. Hindi para tayo pabagsakin o sirain, kundi kung saan ka bumagsak, doon ka gustong iangat ng Lord. See, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Tuloy natin natibag. Hindi yun for information, but it is for confession. This is the time for you, Jacob, to confess your faults, to confess your sin. That's why when God will ask us, pag tinanong ka, you have to be honest. Amen? Kahit hindi ka maging honest, alam ng Lord yung tama. Alam ng Lord yun. Di mas magandang magtapat ka na lang. Kung nagkamali man tayo, sabihin mo, Lord, sorry po.
Yun naman din ang inaantay ng Diyos sa atin. He was not asking for any information. Ano talent mo, anak? Saan ka magaling, anak? Saan ka mahusay? Ano trabaho mo? Nagtatas? Hindi. Uunahin niya talaga kung sino ka. Ang pangalan mo, doon mo makikita, kaya pala ako ganito ngayon dahil landaya ako. Kaya pala ako ganito ngayon dahil may mga tao akong niloko. Kaya pala ako naging ganito o ganito ngayon. May mga tao akong hindi ko binayaran. Kaya pala ako ganito ngayon. Kasi may mga tao palang, see, you have to be honest. Lord, sorry po. Amen? Dali lang naman. Diba, lagay mo. Before transformation, there must be an honest self-recognition. Tingnan mo yun. Iisip-isip si Pogi. Ako po siya. Sabi niya, bababa na yung buwan. Kailangan ko na maging honest. Church, isang beses mo nga lang ito gagawin eh. Tapos na. Ano bang masama sa pagiging matapat? Wala. Yun nga yung pinakamaganda yung magtapat ka. Amen? Tuloy natin at ibal. This is the name, the new name, the identity or new identity of Jacob. The identity of transformation. Kaya may wrestling eh. Ano sabi niya natibal? And he said, your name shall no longer be called Jacob but Israel. Yung Israel na yan ngayon, yan yun eh. Kung hindi nakipag-wrestling si Jacob, walang pangalang Israel yan eh. Nakita niyo yung blessing? Kung hindi nakipag-wrestling, hindi naging honest, wala. Alam niyo yung pagiging honest, pagiging matapat, alam mo, i-recognize mo lang yung kamalian mo. Ang daming magagandang susunod dyan, mga kapatid. Naintindihan niyo? Ano sabi niya? For you have struggled with God and with men and have prevailed. Nakipag-wrestling ka sa Diyos. Nakipag-struggle ka sa Panginoon. At sa tao, tagumpay ka. Church, ito yung maganda sa Panginoon. Kaya niya tayong bigyan ng bagong buhay, bagong identity, bagong ikaw. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things pass away. Behold, new things. All things has passed away. And behold, now, new things has come. Bago na po kayo, mga kapatid. Kaya pagtapos po nito, yung masasamang pangalan na meron si Jacob, isipin mo habang lumalaki siya, tatawagin siya ng nanay niya Jacob. Tatawagin siya ng nanay niya Jacob. Tagalugin mo yun. Pangalan mo tatawagin. Mandaraya, magugas ka ng pinggan. Tawagin ulit, Mandaraya, magsaing ka na. Mandaraya, pumasok ka na. Para bang tumagdak araw-araw yung maririnig mo? Pangalan mo, no? O minsan papalitan, Mandurugas. Ano yun? Mandudugas ka na naman, yung kapatid mo nagugas. Kagabi, tapos ikaw ayaw mo. Yung araw-araw, yun yung pangalan mo. Sakit siguro sa ulo nun, no? Ang hirap nun. Buti na lang, maganda pangalan ni Jacob. Palitan na natin. Christian Jacob siya. Huwag na natin siya tawagin Jacob. Christian na lang. Yun naman yung maganda sa pangalan niya. Matalino si Brother Bubong. Kaya tatawagin na natin si Jacob Christian. Pero ang hirap kaya, dala mo yun araw-araw. Ikaw nga, lumabas ka ng kulungan. O yung isang tao, bawa, rapist. Oy, rapist. Tawagan ng nanay mo. Oy, rapist. Ang hirap nun, di ba? Araw-araw, nabubur yung marahil utak niyan. Josh, ano ibig sabihin ng pangalan mo? Josh? Hindi ba si Lord Josh? Akala ko Josh eh. Oprot Josh. Erica, ikaw, alam mo pangalan ng ibig sabihin ng Erica? Halaman? Akala ko yung girlfriend ni Daimus. Kabal? Valerie, hindi mo alam? Sino dito alam pangalan? Ako, Emmanuel. Sa mga bata, ay, ito pangalan ko hindi Emmanuel. Hindi Sir Emmanuel Hindi Emmanuel. Emmanuel. What is my name? Sir Emmanuel. Nagiging badi. Ano ibig sabihin nun? God is with us.
Di ba? Kaya kayo magkakaanak, talinuhan nyo rin yung mga pangalan na ilalagay ninyo. Mga binata at dalaga. Baka mamaya, ano pangalan niyan? Burnok. Pangalan yan. Ang pangalan niyan, di ba? See? Bago na tayo eh. Hindi naman Daraya ang pangalan mo. Christian na ang pangalan mo. Yun na yung pinalit sa atin. Christ. Di ba? Dinugtong na tayo sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Amen? Tuloy natin at ibal. So, struggle, etc. Sige. Ito yung mga battles natin. The battle between self-reliance and God-dependence. Labanan niya. The next battle sa modern times natin, the battle of identity. Check nyo maigi ha. Ano ba ako? The next one, number 3, ayun. Yung prayer natin mga kapatid, si Jacob lumaban. Kailan niya mga kapatid na pagtagumpayan? Kasi prayer natin napaka-shallow eh. Prayer natin, Lord, salamat po sa maghapon. Salamat sa pagkain. In Jesus' name, Amen. Lord, gusto ko po magkaroon ng, Lord, sana po pumasa po ako sa exam. In Jesus' name, Amen. Kasi wala namang mananalangin sa kabataan. Lord, sana po bumagsak po ako. Wala namang ganun mananalangin, tama? O kaya, Lord, sana po ako first honor. Sabi niya, Lord, sana po ako first honor. First honor, hindi makuha. Gusto mo maging first honor. See? May battle kahit prayer natin eh. Next. Battle, ayun. Surrender. May battle to surrender, mga kapatid. Kailan ba tayo susuko? Number 5. The last one, mga kapatid, is the battle through brokenness. Kailan nakuha ni Jacob lahat ng iyon? Nung binasag siya ng Panginoon. Niyari ng Lord yung kanyang pinakamatinding pinagkukuhanan ng lakas. Church, it's not about the hip or the sakit, mga kapatid, sa hip ni Jacob. Hindi talaga yun. It is the one on him, where Jacob relies. Kung saan siya nagre-rely. Physically, ito atin lahat. Pero madaming mga pinagre-relyan si Jacob, binasag yun ng ating Panginoon. Inayos ng Lord ang buhay niya. Kaya yung wrestle, ito yung pinakamatinding laban natin. Kala natin yung kaaway talaga ang madaling labanan dahil sumasa atin ng Diyos. Tama naman yun. Pero alam nyo, mahirap na labanan, yung ang Diyos na mismo, mga kapatid, ang kabattle natin. Kasi pag nakipag-battle tayo doon, hindi ka mananalo, bagkos babaguhin ka ng Diyos, mga kapatid. Yan ang magandang battle. Pag nakipaglabang ka sa Panginoon, ang pakikipagbaka natin sa Panginoon ay panalo para sa atin. Isusuko natin sa Kanya. Yung pakikipag-wrestling natin sa Lord, magiging close lalo tayo sa Kanya. Yung pakikipag-wrestling natin sa Panginoon, mailalapit mo lahat sa Kanya. Lord, ikaw lang, ikaw ang pag-asa ko. Meron mabatibal? Ano? Kita niya mga kapatid, the last part na binigay sa atin ng Panginoon is very vital, very crucial. Dapat makita natin yung sarili natin. Araw-araw meron tayo nitong battle sa buhay po natin. But the most vital, mga kapatid, sa battle na ito, sana makaabot tayo sa dulo. Where is the Lord Himself, mga kapatid, will be the one to wrestle with us. Isuko natin lahat sa Panginoon. Doon makakakilos ang Diyos sa buhay po natin. Ilapit natin lahat sa Panginoon. Doon makakakilos ang Diyos sa buhay po natin. You know, sometimes we pastors, we have this godly jealous. Kahapon o nung Biyernes pa yata, pagpasok ko, makita ko na doon sa isang simbahan o sa ilang mga simbahan. They're preparing, mga kapatid, sa mga palaspas. Sa amin, may malaking simbahan doon. Sige, palaspas, maaga silang gigising. Data simbahan, dadaan. May ganun. Pero bang, these people wake up early in the morning
to prepare themselves to worship their God. To say, thank you Lord, hawak ang alaspas. Mas matindi tayo dapat doon. Kasi yung Diyos na pupurihin natin buhay. Siya yung nagpagaling sa iyo. Yan yung nagpalakas sa iyo. Yan yung nagbabago ng buhay mo. Yan yung nagsusustain ng kabuhayan mo. Diba? Worthy ang ating Panginoon. Handaan yan mga kapatid. Unless otherwise di natin makita na ang huling battle ay Panginoon, mahirapan po tayo. Kaya ngayon maisip nyo na, Lord, I want to wrestle with you because I want to get closer with you, Panginoon. I want to wrestle with you, Panginoon, because I want to surrender my life to you. That's why this battle, kaya ang pamagat natin, is a battle for transformation. Transformation, mga kapatid. And with that, I'm inviting everyone to please stand up and give glory to the living God. As I call on yung atin pong mga singers. Tuloy lang natin kahit anong mangyari. Tuloy lang natin kahit anong pinagdadaanan natin. We have to be ready always, brothers and sisters. Especially in these last days. Especially in these last days. Kailangan natin bago tayo harap sa Lord, we have to prepare ourselves. Kailangan may matinding transformation dito sa ating pong mga buhay, sa ating mga puso. Always be reminded, always remember, church, wala sa labas ang issue, madalas nasa sa ating loob ang issue. Gusto tayo ayusin ang ayusin ng ating Panginoon. Shall we all bow down our heads, close our eyes, and let us pray, Father in heaven. We don't know exactly, Lord, what to say. We are touched, Lord, by your words. Nahipo po kami, Panginoon, yung mga natutunan po kami. O Panginoong Diyos, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba. O Panginoong Diyos, wala kami magagawa kung wala ka. Sa huling labanan, Panginoon, nais ka namin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, sa gaya ng Jacob, ang maranasan namin. Mabalitan man ang tadyang, masaktan man kami, Panginoon. But these things, Lord, are for our benefits. Kailangan po namin ng mga bagay na ito, Panginoon, para ma-realize po namin, Panginoon, na mas mahalaga sa amin na mabago mo kami. Mas mahalaga sa amin, mas mahalaga sa ito, Panginoon, na makasama ka namin kaysa sa kung ano pang meron kami sa mundong ito. With this understanding, with this openness, Panginoon, with this wisdom, papasalamat po kami, Panginoon. Kaya Lord, mula sa araw muli nito, Panginoon, amin po sinusuko ang aming mga buhay sa inyo. Aming nilalagak ang buhay namin, ang aming lahat-lahat, Panginoon, sa inyo po ito, Ama. Ano man din, Lord, mga nagawa kami kasalanan, we are acknowledging this thing, Panginoon. Like Jacob, and you ask him, what is your name? What is your name? Panginoon, ang mga nagawa ng kasalanan, patawarin mo po kami at linisin. Now, Lord, see your people. Maraming Panginoon, lahat kami nananalangin. Mabutin mo, Lord, ang mga puso po. Diba? Isa po kami. Dalangin ko, Diyos, ang ibiyari sa Panginoon. Hallelujah. You can pray to God as our singers sing this song. Salamat sa Diyos. For you.
wants to worship the Lord physically, I pray in Jesus' name. In Jesus' name. I pray everyone struggles. Yung mga may kapalan, Lord, financially, Lord, in Jesus' name. I pray for you in a bilateral relationship in Jesus' name. Yung mga inner battle namin, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Get it right, Lord. Holy Spirit, you are welcome.
Salamat po, Diyos. Salamat po. Pinaparangalan ka namin, Lord. Itinataas ka namin sa mga. Palawakan natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Mabuti ang mga kapatid. Kaya nagpuya tayo ng sanda at yung pinakamasarap na kapatid sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng mananampalataya. Alam mo yung mga pinagdadaanan, magsubok. Alis sa day of the day, mga kapatid, may Diyos tayo kasama. And He is always ready to transform us, mga kapatid. So, kalahin niyo ang Lord, kalahin tayo ng lahat na. Amen. Ang battle po natin ay magtatransform sa ating mga kapatid sa kasama natin ating Panginoon. Amen? Kayo po natin yung makaupo muna at makinig po tayo mahinig sa ating announcement habang po ngayon po ay prepare na yung mga guys na already. Sa darating po na Wednesday, ang gawain po natin ay ilasyate pa rin po ng gabi mga kapatid para sa ating bagong-bagad. Yun po ay April 1 na. At tatandaan po natin sa April 3, sabihin nyo ako, April 3. Sa April 3 po, Friday, yan po yung ating Holy Week service that will fall on Good Friday. Alas 2 po tayo ng hapon dito po sa church hanggang alas 4:30 po. And after that, we will be having some refreshments. No? So, meron naman. So, again, sa Friday po may gawain po tayo dito alas 2 ng hapon. Okay? So, yun po. Meron po tayong siyempre, ang resurrection service natin, tuloy-tuloy po tayo ng alas 8 po ng umaga sa darating po na first Sunday ng April. So, yun po yung ating mga announcement na importante po for this week. Sa darating po na mga linggo, magkakaroon po ng, since April po, ganapin ang anniversary ng Christian Land Ministries of the Philippines Incorporated. So, meron po tayong gagawin ng pre-anniversary worship seminar para sa mga manggagawa. Ngayon ang 11 and 12 naman po yung ating po anniversary. So, tabayanan niyo po yung ating mga announcement. Wala po maniligaw ng petsa, ng oras, ng araw, at ng lugar. Yun po, i-announce naman po natin palagi po. So, keep in touch lang po, keep you posted sa ating mga GC. So, again, ang gawain po natin sa Wednesday, 7 o'clock, Friday po, alas 2 po tayo ng hapon. For this week, para sa ating Holy Week service. Okay. So, ngayon po, isang na po sa clear ongoing po ang exam ng ating po mga ALS, students natin, yung mga learners natin. So, ngayon po, ang verdict ng kanila pong pag-aaral sa ALS in terms of assessment and yung kailang exam. And then, may discipleship po tayo mamaya 1:30 po ng hapon. So, I think prepared na po tayo sa ating test and offering. Para po, mag-alay po tayo ng ating mga ikapo at alay sa ating Panginoon.
Aming Ama, dakila sa lahat. Salamat, Panginoon, sa series, Panginoon, na natapos, Lord, para sa Bonamar. So that we keep on moving up, moving on, moving forward, Lord. And we will only do that, Lord, if we are prepared, we're ready, and we are committed to face these giants, Lord, yung mga battles namin sa buhay namin. But thank you, Lord, for that confidence and assurance na binigay niyo po sa amin sa 5 yugto, sa 5 serye, Panginoon, na amin po napakinggan ang inyong mga pangangaral patungkol sa pakikipaglaban. That we're not wrestling, Lord, against flesh, Lord, against blood, but against principalities, Panginoon. Pero alam namin, Lord, na dahil spiritual ang laban na ito, salamat dahil patuloy niyo po kami pinalalakas spiritually para kami po ay tuluyang magtagumpay, Panginoon. And as we claim the victory, alam namin, Panginoon, na sa aming buhay paglilingkod, ang pangalan mo po ang aming niluluwalhati at naitataas. Kaya naman, Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat dahil bago man kami humarap, Panginoon, sa mga labanan ito, naroon ang inyong pangako na kasama ka namin, Panginoon, na pangungunahan niyo kami at bibigyan niyo po kami ng tagumpay. Gaya, Panginoon, ang pagdating mo sa kamatayan, sa krus ng Kalbaryo na ikay muling nabuhay. Tunay nga, O Diyos, na sigurado may tagumpay kami kakamping sapagkat ang pinaka-malupit, ang pinaka-kahigpit na kaaway, Panginoon, which is death, kaya inyo pong tinalo para iligtas kami sa aming mga kasalanan. And Lord, this day, we also offer, Lord, our tithes and offerings, Panginoon. Narito po ang aming lubos na pagtatapat sa inyo pong gawain sa pamamagitan ng pagbibigay. Patuloy niyo pong ibuhos ang pagpapala, Panginoon. Open the gates of heaven. Open the windows of heaven, Lord. Open the floors of heaven para, Panginoon, sa mga pagpapala, Lord, sa inyong mga anak. Hindi lang, Lord, financially, kundi physically, emotionally, mentally, Lord, occupationally, hindi sa lahat spiritually, Panginoon. Amin pong kamting sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Naroon po ang aming pagtatapat na magkaloob po sa inyong gawain. And Lord, we also pray, Lord, for the rest of the week, be with us, O God. Kasi kung hindi po namin kaya ang buhay na ito ng kabilang, Panginoon. Pero naniniwala kami na sa inyo pong pag-ibig sa amin, naroon po ang kapayapaan, naroon po ang pag-iingat, ang pagpapala, Panginoon, namin po tinatamas. Ang kagalingan, Lord, amin po iniklaim sa mga sandaling ito na siya po sasama sa amin sa buong isang linggo. Ito po ang magdako sa inyong mga anak sa mga susunod ng gawain, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga awitan. Salamat sa pagpupuri, sa congregational worship namin, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. Salamat sa fellowship. Salamat sa panambahang ito. Salamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang pagwahiwalay. Dalangin po namin, Lord, na magliwanag ka sa amin sa buong isang linggo ito. Our battle, Lord, this is not ours, but yours. And we claim victory over this. In the mighty name of our Jesus Christ, our Savior, we pray.